kailangan magsalita dahil ramdam na ramdam ko ang inyong pagmamahal at ramdam na ramdam din ninyo ang aking pagmamalasakit at pagmamahal sa lalawigan ng Antique. Hindi na ako kailangan magsalita dahil ang ating mga ahensya ng gobyerno, ang mga masisipag at mga sacrificial na lingkod bayan ay nandito lahat in full force para pakita that government works for the people. Thank you very much to all our regional directors, to all our national agencies represented here today for coming here and presenting our national projects that redound to the benefit of our people. Pinag-usapan namin ni Governor Cadiao at ni Vice Governor Denosta. Sabi nila, tingnan nyo, may pondo ang gobyerno at may mga programa. At pag hindi kinukurakot, nakakarating sa tao. Alam nila ako'y stricto. Sabi ko, gusto ko lahat ng proyekto. Scholarship man, test the training man, tupad man, livelihood man, ay diretso sa tao. Hindi ako magsasabi kung sino ang ipapalista sa local government in coordination with the government agency involved. Walang ghost. Dapat bawat isa ay matanggap niya ang karampatang benepisyo para sa tao. Bilang chairman ng inyong Committee on Finance, kauna-unahang beses na babaeng senadora ang naging chairman of finance at taga-Antique ang naging chairman ng finance. Kaya nabiyayaan ang ating maganda at mapalad na probinsya ng mga proyektong to. Alam ko po, nasa mga nakaraang taon, kung hindi man dekada, ay parang napag-iwanan ang ating probinsya. Pero tayo'y mababait, tayo'y mapasensya, tayo'y magaganda, matatalino, at magagaling. Kaya, nung ako'y nahalal na senador, nung 1998, ay talagang pinagmalaki ko na ako ang senadora ng Antique. At sabi ko, balang araw, pag ako'y magkaroon ng resources at naitalaga na chairman ng finance, ay ibubuhos ko ang tulong sa aking probinsya. Sabi ni Governor Sally Perez, former governor, kay Governor Cadiao, nung gobernador siya, hindi ganito ang mga proyekto. For the first time, the national government, ang national government ay ang dami-daming tulong sa probinsya ng Antique. At sinerto ko talaga na bilang chairman of finance na yung dekada na halos nakalimutan ang Antique dahil limitado lang naman ang kakayanan ng local government. Bawi po ngayon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Matagal ko nang sinasabi kay Senator Frank Drilon. Dati siya ay Senate President, ako ang kanyang majority leader nung ako'y unang termino. Ang ganda, Frank, ng nagawa mo sa Iloilo. Balang araw, gagawin ko rin yan sa Antique. Kaya ngayon, kasing dami, siguro higit pa sa nangyari sa Iloilo. Hindi ko na kailangan isa-isahin, pero siguro babanggitin ko rin. Magsimula sa ating DOLE program. Ang DOLE, meron tayong tupad at meron yung ating pangkabuhayan. I think ang DOLE po natin aabot ng 100 million. Meron 2017, meron pong 2018. Lahat po ng beneficiaryo ng Cash for Work, DOLE Tupad, ay nandyan po kayo. Kung sino pa ang hindi nabiyayaan
sa higit na 500,000 populasyon or higit na 200,000 households, sabihin lang nyo kay Direktor, your wish is my command. Yung pangkabuhayan, ako'y naniniwala, maliban sa cash for work, para mabigyan ng konting kita ang ating sakada, ang ating out-of-school youth, ang mga nangangailangan, nandyan yung dole pangkabuhayan. Sinabi ko kay Direktor na masalimuot ang proseso. Bakit natin pinapahirapan ang mga nangangailangan para makuha ang pondo ng gobyerno? Simplehan natin ang proseso. Hindi naman yung ghost hindi naman yan nanakawin para magkaroon kayo ng kapital sa inyong mga livelihood or pangkabuhayan. Kaya, together with Secretary Bello, hindi lamang sa Antique, sinisimplehan yung proseso ng pangkabuhayan para maraming makakakuha pa ng pondo para sa dole pangkabuhayan. So dalawa po yan, dole tupad at dole pangkabuhayan. Yung mga hindi nakasama, isasama sa 2018, isasama sa 2019 para lahat ng populasyon ng ating probinsya ay nabiyayaan ng dole, at least one per family. That is, yun po ang aking bilin kay Direktor. You work please with the local governments, all the mayors and the provincial government. Alam naman nyo yung nangangailangan. Siyempre sa household ni Governor at ni Vice Governor at ni Mayor, hindi nakasama. Lahat na nangangailangan, meron naman kayo niyan, make sure they receive. There is no such thing as walang pondo. Tuwing sinasabi yan sa hearing na walang pondo, sabi ko hindi, nakikita ko ang daming pera ng gobyerno. Importante lang gastusin. Gastusin ng tama, gastusin ng maayos, gastusin sa takdang oras, at kung maubos, papalitan ko at ire-replenish. Dahil bilang chairman ng finance, nakikita ko ang pera ng taong bayan ay nandyan lang. Kailangan lang ibigay sa tao. Ang TESDA, napakahalaga na tayo ay may skills, may kaalaman. Kaya yung set-up, step, at yung TESDA skills training, sana ang ating mga TESDA. I think, ang ating TESDA, magkano po ang total po natin? 100 million. 100 million in 2017 and 18. Kung kulang, dadagdagan pa para lahat po ng gustong mag-TESDA. And I remember in 2016, hindi lang nasabi ng TESDA, naglagay na po ako in each of the 18 municipalities. Alam po ng mga mayor yan, may mga na-TESDA, pero maliit lang nun. Ngayon po, yung 100 million ay ini-implement. Again, I always tell the agencies, lahat dapat i-implement. Wala akong pinapapaborang benepisyaryo. Hindi ako tumitingin sa kulay ng politika. Ikaw ba ay mayor nitong politikon to? Ikaw ba ay supporter nito? Hindi. Pantay-pantay ang tingin ko sa ating mga lokal na pamahalaan. Dahil ang taong nangangailangan ng tulong ay hindi dapat binabahiran ng kulay politika. Panahon na para ang lalawigang ito ay lumayo sa dumi at dungis ng politikang nakakahati ng ating probinsya. Kaya naghihirap ang taong bayan, mahilig masyado sa politika ang ating bansa. It is about time that Antique rises from divisive politics and that Antique will shine as the rising star of Panay and Western Visayas. Dahil tayo ay magaling, tayo ay maganda, tayo ay may resources at patuloy ko kayong tutulungan. Dole, TESDA, SHED. Bilang chairman ng inyong Committee on Finance, ay nagbigay po ako ng tulong-dunong. Pero, mas kinawala ang tulong-dunong. Alam ba nyo, dahil sa batas na ginawa ko,
at ilang kasamahan ko sa Senado at sa Kongreso, libre na po ang lahat ng tuition at miscellaneous expenses sa lahat ng state universities and colleges at sa local universities and colleges at sa government-owned tech-voc institutions. Yan po ay ang aking batas ng 2017. Pinondohan ko po ang national budget ng 40 billion pesos at kasama dyan ang lalawigan ng Antique. Pero maliban dyan, ay meron pa tayong extra na tulong-dunong. Alam po ni Governor Cajao, yung St. Anthony's College, Antique University, ay nagkaroon na tayo ng scholars ng 2016 at 2017. Ayan. DOLE, TESDA, CHED. Agrikultura. Ang tulong na binibigay po natin sa ating mga mangingisda, importante, ang kanilang huli ay mapapanis o masisira na kaagad. Kailangan ng lugar una para matuyo yung isda. Pangalawa, kailangan ng cold storage para matago nila, mabenta at hindi masisira kaagad. Kaya yung community fish landing ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pinakita kanina ay nagbigay po tayo sa bawat isa sa coastal municipalities, total of 15 coastal. Sana po, i-monitor ninyo, bawat isa po ay may community fish landing para po sa mangingisda. Hindi yan para sa anumang sektor, para sa mangingisda. At kasama po ang bangka, kasama ang fiberglass boat, at kasama ang cold storage para po sa mga huli na isda. Yan po ay mula sa DA sa BIFAR. Maliban po dyan ay ang ating DOST, pinapatupad pa ang ating programa, hindi pa po na-implement, no? Ito po yung ating livelihood program. Ang PhilFIDA, meron tayong weaving center sa Tibiao. Ang DPWH, napakarami ng ating mga proyekto. Mula sa Solong Bridge na ang tagal gawin na ilang taon, ilang dekada, finally, napatapos ko na po. At lahat po ng East-West Panay Road, yung mga bridge mula sa Gimbal papuntang Antique, at yung Esplanade sa San Jose ni Mayor Elmer para magkaroon ng turismo ang San Jose Antique, at maraming ibang bagong access road mula sa Antique papuntang Iloilo para po iba-iba ang mga tourism road para yumabong ang ating domestic tourism at makatrabaho lahat. Hindi ko na ma-monitor lahat. Gaya ng sinabi ko kay Direktor, importante i-implement ng ayos ang proyekto. Bawal mangomisyon at kailangan lahat ng proyekto above board lahat. May bidding, maayos at maganda ang gawa ng infrastruktura. Yan po ang habilin ko. Ang DOH, napakahalaga. Pangalagaan natin ang kalusugan ng mamamayan. Ayokong makakarinig na may mamamatay, magkakasakit, na hindi mabibigyan ng tulong. Kaya ako po ay nagbigay ng medical assistance program sa lahat po ng ospital at mga rural health at HFEP. At kung kulang po, ay ipupuno pa po natin, alam po, ng ating DOH yan. At maliban dyan, nag-groundbreaking po tayo ngayon ng bagong building po dito sa ating provincial hospital, dito po sa Salazar Hospital, second phase na building, 100 million ang ating pondong linaan dito. At bukas po sa Kulasi at sa Pandan. At kung may kulang pa, sabihin lang po nyo sa akin. Sino pa? TESDA, DA, sinabi ko na, at DSWD. Nako, bakit ko naman kakalimutan ang DSWD?
Narinig na ba nyo? Okay. DSWD, isa sa mga paborito kong ahensya. Bakit? Dahil ang DSWD, ang siyang nangangalaga ng pinakamahihirap. Sabi nga nila, the most vulnerable communities. Yung Sustainable Livelihood Program, naglagay po tayo ng higit na 4 bilyon sa 2018 para sa buong bansa. At parti po dyan ay para sa Antique. Gaya ng kanina, nabigyan po natin ng cheque para sa mga kabuhayan po, gaya po ng Dole Kabuhayan. And I asked Director also, yung Women's Center na tinayo ko po nung aking unang termino, at kung meron iba pang DSWD centers dito, ipaalam lang sa akin, mag-allocate po ako ng capital outlay para mapaganda ang ating mga DSWD centers. Because I always say, we should treat the poor with respect. The poor and vulnerable and marginalized sectors should be treated with dignity. And that is for Antique and for all over the country. For the first time, naglagay po tayo sa national budget ng 2 bilyong piso para sa pangkalahatan DSWD sa mga home for the elderly and home for children. Si Yusek Leiko ng DSWD, tuwan-tuwa dahil sabi niya, ma'am, nakaligtaan nga, hindi yan nabigay sa mga nakaraang taon. And so, ano pang nakalimutan ko? Ayan siya. National Dairy Authority, kayo po ay nagpapatupad na ng pondong binigay ko, higit na 30 million, para po sa distribution ng baka. Yeah, baka. Kambing, baka lang. Okay, 300 heads. Kung kulang yung 300, gawin natin 3,000 heads. Okay? Sabihin lang nyo ang kailangan. Isa sa napakahalagang ahensya ng gobyerno ay ang DTI, Department of Trade. At meron silang programang Shared Services Facilities. Ito ay sinusuportahan ko ng more than 10 years. Nung hearing, ang kanilang budget ay 200 million. Ginawa kong 1 billion. At sa 1 billion na yan, ay parte ang Antique. Kaya, GOB, mayors, vice mayors, board members, kung sino po ang alam nyo na nangangailangan ng handloom, na nangangailangan ng equipment, anumang gamit para sa kanilang micro-enterprise or kabuhayan, ipalista lang nyo, bigay po nyo kay Director Rebecca, para po yung 1 billion na nasa central office, ma-download sa Region 6 at mabigyan ng equipment. Parang yung salawaan, yung gumagawa ng muscovado sugar. May tumawag sa akin, nandito ang DTI SSF, binibigyan kami ng muscovado equipment para sa muscovado. I do this all over the country, and of course, I will do it for my province of Antique. Ang luwa naman, tayo sa Antique ang host sa pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas, ang Bugang River. Pero it is under threat because of progress. Kaya naglaan ako ng pondo sa luwa, 100 million I think, or 200 million, I'm not sure, sa 2018 budget para sa kalinisan ng tubig sa North Antique. Maliban dyan, DNR. Sa North, sa Arboretum, sa Pandan, at meron po tayong mga coral rehabilitation naman dahil napakayaman ng ating karagatan na dapat pangalagaan. Did I miss anything? Nasabi ko lahat. Right? Naglagay po ako ng 150 million sa agricultural credit sa ilalim po ng Department of Agriculture para po sa ating magsasaka. Ito po'y programa ni Secretary Piñol. At sabi niya, ang kulang sa ating magsasaka ay kapital, credit. Kaya naglagay kaagad ako ng 150 million this year. Last year po ay may 30 million na. This year po ay 150 million. Ilan lang po yan sa napakarami nating proyekto. Ayan. Napakaraming proyekto
para sa ating lalawigan. Dalawang magandang balita. Una, para sa ating mga sundalo, pulis at uniform personnel, siguro po ay nabasa na ninyo, pero dahil tayo ay nasa telebisyon, sa radyo at sa Facebook Live, ay ipapaalam ko, naglaan po tayo ng 62.8 billion pesos para po madoble ang sweldo ng mga sundalo at pulis. Because they are the ones who protect our society. They are the ones who protect our nation, so we protect them and care for them. At kautusan ni Presidente na hahanap tayo ng pondo para sa darating na taon para doblehin din ang sweldo ng ating mga teachers. Pero ngayong taong ito, ang kanilang chalk allowance na 2,500 ay ginawa kong 3,500. Marami pa, ang dami-dami kong listahan dito sa DENR, yung Malandog River kanina na magkakaroon ng Tourism Ecological Center. Meron din akong Rural Health Center in each of the 18 towns in the whole province of Antique. At meron tayong isang multipurpose covered court in every of the 18 towns, 3 million pesos each for the covered court, 2 million pesos each for the Rural Health Center, aside from the medical assistance program. Marami pa po. Ang mahalaga ay ipaalam ng ating provincial government at siguro ang hiling ko kay Gov. Dodod at Vice Governor Denosta, i-meeting lahat ng mayor at lahat ng report ng ahensya ng gobyerno, ipaalam. Regardless of whether the mayor is your kakampi or not, it doesn't matter. It should not matter. We serve our people through the elected representatives of our people. Maski hindi kayo kinakausap, kausapin nyo. Hindi kayo pinapansin, pansinin nyo. Iparating nyo sa taong bayan ang aking proyekto para sa mga tao, regardless of political affiliation. I thank all the mayors present here today. I thank all the vice mayors and representatives of the mayors present here today. I do not know who is for Dodod and who is not for Dodod. It does not matter. It should not matter. It is about time we move on from divisive politics that has not done good for this province. We should rise above it all. And maybe it takes a national official like me of 5 national campaigns and 3 terms in the Senate to be able to say this to everyone. And so, what is my message for all of you? My message is simple. Meron kayong pangangailangan, binigay po natin at sinisikap natin tunghayan at bigyan ng sangkatuparan ang lahat ng inyong pangangailangan. Edukasyon man, kalusugan man, kalikasan man, kabuhayan man, sa agrikultura man, sa pangingisda, sa kultura, sa microenterprise, sa kalusugan, at anuman. For the elderly, for the women, for the men, for families, for teachers, for fisher folks, for soldiers, for everyone. Kaya sa pagkakataong ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na kayo ay nagpakita ng sinsero na suporta, pagmamahal. Kaya naman, maski busy-busy sa Maynila at ang daming ginagawa sa Senado, maliban sa budget, sa tax reform, sa federalismo, sa constitutional amendment at charter change, sa Bangsamoro, at alam nyo, ako'y puntahan ng lahat ng 1,600 mayors. Ako ang puntahan ng lahat ng senador at congressman. Ako ang puntahan ng lahat ng kabinete. Hanggang ngayon, ang dami ko ng text. Meron pa tayong linagay na 600 million para sa airport ng Antique. Bakit pa tayo dadaan sa Katiklan? Bakit pa tayo dadaan ng Iloilo? Pakinabangan ng airport. Naglagay po tayo sa expansion ng runway at
terminal building. At kakausapin ko ang Cebu PAC at Ampal para magkaroon ng flight sa Antique. At kung meron pa akong makalimutan, mamaya sasabihin ko. So, thank you very much for your love. Thank you very much for your care and support. Ako naman, your humble public servant from Antique, whose grandfather was the first pharmacist, Ariston Helia, na siyang naging representante sa Malolos Convention, at ang lolo ko na si Vicente Helia, ang kapatid niya, na naglingkod bilang gobernador ng Antique. Your humble public servant from Antique is happy to serve you as senator till 2019. At nakikita ko ang maraming folder na yan na regalo nyo sa aking lahat. Itatabi ko yan sa aking kwarto, sa opisina sa Senado, at pagtulog ko ngayong gabi, at pag-iisipan ko ng malalim na malalim. Pero, don't get me wrong, ako'y nagbigay ng projects because you need it. Ito'y walang bahid ng politika. We don't help people because we expect anything in return. I help you because it is my duty to help you. Ako'y nagbibigay ng proyekto hindi dahil tatakbo o hindi tatakbo. Maaring tatakbo. Pero ang puntos ay nagbibigay dahil kailangan ng tao. And that's how it should be. Kaya, sa bagong taon, sana po ay tayo'y magkaisa na. Salamat din sa ating mga national agencies, regional directors, sa inyong pagpatupad na aking proyekto. Pasensya na po kung ang opisina ko ay makulit dahil sobra akong masipag. 3 oras lang ako matulog sa isang araw. At pwede akong magkwento ng maikli lang at testigo lahat ng senador. Nag-dinner kami sa Malacanang. Sabi ni Presidente, 3 hinihingi ko sa iyo, Senator Legarda, ma'am. Una, doblehin mo ang sweldo ng sundalo at polis. Gawa ko na po yun, Mr. President. Pangalawa ay yung ating mga libre ang edukasyon. At third, alagaan mo rin ang ating mga teachers. Sabi ko, done lahat yan, Mr. President. Kaya sabi niya, kaya hindi ka pwedeng mawala sa gobyerno. Iniisip ko palang, ginagawa mo na. Totoo yan. Sinabi niya, sabi niya, paano mo nalaman kailangan? Nababasa ko po kayo eh. Alam ko po na anticipate ko. And so, on this occasion, in the new year, on my birth month, ako po ay nagpapasalamat ng muli sa inyong lahat at kayo'y makakaasa na ang lingkod bayan mula sa Antique ay patuloy na maglilingkod sa inyo sa Senado at saan paman dahil patuloy po ang pagmamahal ko sa inyo. Maraming salamat. Durugin nga salamat. Mahal na mahal ko po kayong mga kasimanba. Thank you.